Ngayon, since ako mag-preach, kasi malalagpasan ko na yung Christmas, kaya ang title natin ngayon is Merry Christmas! Wala pangalan si Lord, hallelujah! Merry Christmas po sa bawat isa! Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. Thank you, God. Ako po excited mag-share lagi pag tungkol sa Christmas kasi once a year lang po yun. Kasi parang mahirap po mag-share ng Merry Christmas ng March or June. Kaya talagang pag December, may isang kailangan makapag-share tayo tungkol sa Christmas. Thank you, Lord. Sige po tayo munang lahat ay yumukot manalangin. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, sa pagsama niyo po sa amin dito sa lugar na to. Thank you, Lord, sa presensya mo na ibinigay niyo sa amin, sa pagyakap mo. Thank you, Lord, for the assurance that you're always with us, that you will never leave us, you will never forsake us. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you for bringing us here, O God. Marami pong salamat. Minsan pa, Panginoon, inihingi ko ang iyong pangunguna. Itago mo po ako sa inyong likuran. Kayo lamang maluwalhati, kapahayagan na sa inyo po nagmumula ang makukuha po ng bawat minamahal mo na andito. Ihanda mo po ang mga puso po namin sa pagpasok ng iyong salita. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang mga sumasagabal, mga gumugulo sa aming isipan para hindi po kami makapag-focus sa pakikinig ng iyong salita. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord. Thank you, God. Especially po sa atin, na mga Christians, kailangan buhay na buhay po sa atin yung meaning ng Christmas. Na Christmas is not just an occasion once a year, na ito raw yung pinakamasayang occasion. Kasi naman pag Christmas, ang daming reunion, ang daming party, ang daming regalo, ang daming pera. Parang gano'n na lang kasi yung mga naging mindset ng buong mundo actually, especially sa Pilipinas. Pagdating sa Christmas, basta masaya yan, bigay na regalo, ganyan. Pero for us, Christians, kailangan yung essence ng Christmas is not just about the gifts that we will receive, not just about the reunion and the parties. Kailangan buhay sa atin kung ano ba talaga ang Merry Christmas. Bakit naging Merry ang Christmas? Oh, hallelujah. So first, there is a need for a Savior. Kaya po may Christmas, kasi tayo mga tao nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi po tayo, kahit na gaano ka kaganda yung tayo mo sa buhay ngayon, kailangan ma-realize mo na hindi tayo okay. Ito po ang talagang tayo natin mga tao, hindi tayo okay. Why? Because we were, sa mga tumanggap na sa Panginoong Jesus, we were all destined to go to hell. So kahit na gaano ka kayaman, kahit gaano ka kapogi, kahit gaano ka successful, ito ang divine na katotohanan. Tanggapin mo man o hindi, paniwalaan mo man o hindi, we were once destined to go to hell because of sin. Kaya naman, there's a need for a Savior. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son. Ito po si Virgin Mary. She will give birth to a son. And kita mo and you are to give him the name Jesus. Yung Jesus po na binabanggit natin dito, hindi lang po siya pinangalan Jesus kasi maganda pakinggan Jesus, or sa Hebrews, Yeshua. Talagang may meaning po ang bawat isa. Saan ka naman nakakita? Anak mo, pinangalanan mo Jesus. And the meaning of Jesus, sabi diyan, because he will save his people from their sins. The literal meaning of Jesus is Savior, to rescue. Hallelujah. So bakit pinangalanan siyang Jesus or magliligtas daw sa ating mga kasalanan? Mabilis lang po itong preaching ko, 30 minutes lang. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned. Lahat po tayo nagkasala. Wala po rito nino man. Sige nga, pwede po bang tumayo at magpresenta yung hindi pa nakagawa ng kasalanan nito nakaraang linggo? O wag na tayo lumayo, mula kahapon. Sino pang wala pa nagawang commit na kasalanan mula kagabi? Ako, guilty na ako agad. Kaya feeling ko, nakakommit talaga ako ng kasalanan kagabi kasi galit na galit ako. Hindi naman galit na galit, nakaasar ba? Nasabihan ko ng bobo. Kaya nga, sorry Lord. Ang gusto ko lang po sabihin na lahat po tayo nakagawa ng kasalanan. Tama po ba? None of us here ang pwedeng magmalaki. Hindi, pastor, kasi di mo kilala tong katabi ko. Ikaw, nagsabi ka lang ng bobo. Ito, grabe. No. Sin is sin. All have sinned and fall short of the glory of God. This is the reality.
Tayo nga na nakatanggap na kay Jesus, nagkakasala pa eh. Pero praise God dahil may Jesus tayo. Paano naman yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo? Hallelujah. Ano sabi sa Romans 6:23? For the wages of sin is death. Ito po talaga kailangan ma-digest natin ng gusto para talaga tuwing araw ng Pasko talaga namang merry talaga yung Christmas natin. Every time you sing joy to the world, talaga namang joy talaga. Pag kumakanta tayo ng unspeakable joy, talaga namang, oh Lord. Masaya ka hindi dahil makakatanggap ka ng 13-month pay or may regalo ka. Masaya ka kasi alam mo, nakaligtas ka dyan sa for the wages of sin is death. This is the reality ng mga tao. But the gift of God, hallelujah, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito po yung napakaganda na dahilan. Now, ganun lang po ba kadali yun? Na kailangan natin ng tagapagligtas. Sige. Jesus, pumunta ka doon, iligtas mo sila. Pumunta ba si Jesus Christ dito sa lupa? Nagkatawang tao ba siya na may dala-dala siyang kapa? Na kulay red, na may kulay blue na suot, na may ganun, napakalakas. Na talaga namang, it's a bird, it's a plane. Dumating ba si Jesus dito na marangyang-marangya yung buhay, na parang San Goku? Na talaga namang, hindi po eh. It requires a great sacrifice. Grabe. Siya lang yung superhero na lahat ng superhero talaga namang panalo eh, no? Namamatay lang sila pag yung kailangan ng tapusin yung storya nila eh. But this Jesus Christ, the Son of the living God, anak ng buhay na Diyos, nagkatawang tao sa lupa. Para ano? Paano niya tayo niligtas? Kinuha niya yung kasalanan na para sa atin. Kinuha niya yung punishment that was meant for us. Yung kasalanan ko na malala. Grabe. Sabi sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Hindi niya kinonsider, sa Tagalog, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Instead, he gave up his divine privileges. Ito yung sinasabi ko. Pwedeng-pwede siyang magmalaki dito sa lupa. Pwedeng-pwede siyang pagpipitikin sa ilong lahat ng tao. Tigas ulo mo ha. Pwede niyang gawin lahat yun, but he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Ito ha, isipin mo ha, Diyos ka na. Yun lang na maging tao ka, malaking downgrade na yun eh. Tama ba? Downgrade yun. Tayo nga, gusto nating ma-promote, gusto nating ma-upgrade. But Jesus Christ, God na, naging tao pa, tinding downgrade nun, ang tinding nerf nun. Tama ba? Nerf malala yun. Ano sabi? When he appeared in human form, nung naging tao siya, hindi na nga sapat eh, okay na naging tao siya eh. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Ganun niya hinubad. Ganun niya sinakripisyo. Why? Tayo ang nagkasala. Tao ang nagkasala. Kailangan tao rin ang magbayad. Tandaan po natin yun. Ang tanong ko kanina, meron po bang tao na walang kasalanan? So wala. Kaya kailangan, ito para alam natin, bakit ba naging tao si Jesus? Bakit kinailangan niya magkatawan tao? Kailangan alam po natin ito. Kaya siya nagkatawan tao, kailangan niya maging tao. Para maging representative natin. So Jesus Christ, nung nandito sa lupa, 100% man. Nasasaktan, emotionally, physically, nagugutom. Hallelujah. Si Jesus nagpakumbaba, maiakyat lang tayo sa langit. Can you imagine that? Kaya ba natin yun? Tayo, pag magkaroon lang tayo ng onting-onting status level natin, medyo tumaas-taas. Tablado na sa atin yung mga nasa baba natin. Ganun tayo, tao tayo eh. Tama po ba? Aminin natin lahat tayo kahit paano, may ganung ano eh. Ay, iba na eh. Dati level lang tayo. Ngayon, promoted na ako eh. Parang ganyan. But this Jesus Christ, nagpakumaba. Paano siya nagpakumaba? Tingnan mo to ha. Sabi ko kanina, nung naging tao siya, matindi na yun eh. Matindi na yung naging tao siya eh. Pero siya lang yung nabalitaan ko na naging tao
Tingnan natin sa Lucas 2:7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ng sanggol at inihiga sa sabsaban. Sige nga, meron po ba rito? May kilala po ba kayo ritong pinanganak sa sabsaban? Manger. Siguro kung ikaw na yung pinakamahirap na tao dito, sabi mo, more siguro, nanganak sa bahay, may midwife. Hindi, pastor, ako nanganak sa CR. Ako nanganak sa kotse. But this Jesus Christ, pinanganak po sa sabsaban. Alam niyo po ba yung sabsaban? Sabsaban or manger, ito po'y kainan ng hayop. Kainan daw ng tupa. Can you imagine that? Yung anak mo, pinanganak mo, na mahal mo, binuntis mo ng 9 na buwan. Pangarap ko dito, manganganak ako sa St. Luke's. Ganyan. Pero nung pinanganak mo, nilagay mo sa sabsaban. Di ka lang malingat, baka kinahain ng tupa yun. Nilagay sa plato, inihain. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Alam mo, ito po yung revelation ko dyan eh. Kaya siya dun sa sabsaban ipinanganak eh. Why? Bumaba po si Jesus sa pinakamababa. He need to be doon sa pinakamababa para walang sino man sa atin dito ang pwedeng sabihin na hindi ka naabot ni Jesus. Naabot ni Jesus lahat, kahit yung pinakamahirap na tao, pinakakawawa. Bumaba siya sa pinakamababa. Hallelujah. So meron po akong 3 isi-share sa inyo. The message of Christmas. Mabilis lang po ako mag-preach, okay lang ba? Number 1, the message of hope. Alam mo yung, bakit ko sinabing the message of hope, yung essence ng Christmas? There was 400 silenced years. Alam mo yung mula Genesis hanggang Malakay, tapos Malakay to Matthew, magkadikit lang yun, tama po ba? Sa Bible natin. Pero in reality, meron pong 400 years na pagitan yung Malakay at Matthew. Ito yung tinatawag nilang 400 silence years. Sa pagitan ng 400 years na yon, ang buong bayan ng Israel, wala pong na-receive na prophetic revelation sa Diyos. Hindi lang narinig ang God. Feeling nila, iniwan na sila ng Diyos for 400 years. Church, sometimes in our life, we feel like parang wala si Lord. God, totoo ka ba? Kung totoo ka, bakit ganito kahirap yung pinagdadaanan ko? Akala ko ba, Lord, bayan mo kami? Akala ko ba, Lord, mahal mo ko? Pero bakit ang tindi ng pinagdadaanan ko ngayon? Asan ka, Lord? Parang ganyan. Nangyari sa mga Israelites for 400 years. Alam nila na maraming pangako ang Diyos. Pero wala, talaga namang hirap na hirap silang panahon na yon. Hanggang sinakop sila ng mga Romano. Then, one night, sabi sa Lucas 2:8 hanggang 11, malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat parang kami to at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanilang anghel, sinasabi po sa atin, yung moment na talagang down na tayo, yung moment na napakadilim na ng paligid mo, yung moment that you want to give up, yung moment na nasa sukdulang ka na, sabi sa kanya, huwag kayong matakot. Dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Hallelujah. I bring good news na magbibigay ng matinding joy. Kaya joy to the world po yan. Sapagkat isinilang ngayon, hallelujah, Merry Christmas, isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Sa totoo lang, alam mo yun, dumating ang Panginoon, kung ikaw yung mga Israelites, alam nila eh. Alam nila na may pangako ang Diyos sa kanila, na may darating na Mesaya, may darating na Kristo na magliligtas sa kanila. Can you imagine kung ikaw yung mga tupa,
na pinakitaan ng anghel, hallelujah, yung message sa kanila napunta, wow, the Savior, ipinanganak na. Ewan ko lang gaano kalaking kagalakan nun. Yung hirap ka na sa buhay, hirap na yung bayan ninyo, ilagay niyo yung sarili niyo dun sa mga shepherd na yon. Tapos maririnig mo, sabi ng anghel, pinanganak na ang Messiah. The hope. Kahit gaano kahirap ang buhay mo, kahit gaano katindi pinagdadaanan mo, kung alam mo na meron ng Jesus Christ sa buhay mo, talagang hindi ka mawawala ng pag-asa. Tama po ba? As long as you have Christ, as long as you have Jesus, hope is there. Why? Because Jesus is the hope of glory. Sabi po sa Colosas 1:27, nais ng Diyos ihayag sa atin ang dakila at kamanghamanghang plano. Meron palang dakila at kamanghamanghang plano ng Diyos sa bawat isa. Alam niyo na po ba kung ano yung dakila at kamanghamanghang plano ng Diyos para sa ating mga tao? At ito ang lihim na plano. Dakila na, kamanghamangha pa, lihim pa. Pero we are blessed kasi para sa atin to. Dakila na, kamanghamangha pa, lihim na plano ng Diyos. Ano ro yun? Si Kristo ay sumasa inyo. At ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. There is hope in the future. Church, kung ano mang pinagdadaanan mo ngayon, there is hope in Jesus. And only through Christ ang totoong pag-asa. Sa mundo, wala na pong pag-asa. Tama ba? Ang pag-asa dito sa Pilipinas, nagbibigay na lang ng weather, mali-mali pa. Ang pag-asa sa mga nanliligaw, pag-asa na lang. Di ba? Pinigyan ka na ng pag-asa, sagutin ka pa. But ang pag-asa na binibigay ng Panginoong, dito ko lang nakita yung may sure na hope. Dahil sabi sa Romans chapter 5 verse 5, hope does not disappoint. The hope that is in Christ does not disappoint. Yung hope po dito sa mundo, 50-50. Pwede mong makuha, pwedeng hindi. Tama po ba? Pero yung hope po ng mga taong nasa Panginoong Jesus at kung ano mang pinaghahawakan ninyo. Nung Wednesday, shinare ko po rito tungkol sa believing. Sabi, all things are possible to him who believes. Hanggat kaya mong paniwalaan, kayang gawin ng Diyos. Hanggat kaya mong paniwalaan, hanggat kaya mong isipin, kayang gawin ng Diyos at higit pa. Sabi po yan sa Ephesians 3:20. The only limitation is your belief. Jesus will meet you according to the level of your belief. Parang yung babaeng dinudugo. Nung nabalitaan niya nandiyan si Jesus Christ, yung babae dinudugo for 12 years. Can you imagine that? Ilang napkin na naubos noon? For 12 years. Pero nung nabalitaan niya na si Jesus Christ ay dumating, alam niya na si Yesu Kristo ay nagpapagaling, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na nga niya sinabi na pupunta ako kay Jesus, magpapapray ako, hindi na. Ang pinaniwalaan niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling. And she believed in that. Ito yung nilagay niya sa puso niya. Kaya no matter what, kahit gaano karaming tao, sabi doon, she pressed through the crowd. Pagapang. Sa daming tao, wala siyang pakialam. Sinuyod niya maraming tao hanggang mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Gumaling po ba? Hindi. Hallelujah, gumaling. Ang sabi ni Jesus, tumalikod. Sino yung humawak sa akin? Sabi nila Peter, Panginoon, napakaraming tao dito, siksikan na nga tayo, magkapalitan ng tayong muka. Tapos tatanungin mo kung sinong humawak sa'yo. No. May power na lumabas sa akin. Sabi ni Jesus, hinanap niya. Alam ng babae na gumaling siya. Kaya umamin na siya, Panginoon ako po. Anong sabi ng Panginoon? Daughter, your faith has made you well. Yung pananampalataya niya nagpagaling sa kanya. Hindi si Jesus po yung nagpagaling. Yes, the power nanggaling kay Jesus. Pero yung pananampalataya, napakaraming tao doon humawak kay Jesus na may sakit eh. Tama mo ba? Napakarami ring nakahawak kay Jesus na may sakit. But this babae, mataas yung belief niya, mataas yung level of faith niya. Mahawakan ko lang, ilaylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. And God is being glorified to those persons na mataas ang pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Hallelujah. Hindi po lugi si Jesus doon. Glory na pupunta po sa Panginoon.
So right now, your hope kailangan nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. Why? Because Jesus is the way, He is the truth, and He is the life. Whatever pangangailangan mo sa buhay, Jesus is the solution and the answer. Kaya nga may Christmas. Pera, hindi pastor, kailangan ko pera eh. Kaya ako nagsisimba, kailangan ko pera. I believe, kung meron kang Jesus Christ, even worldly wealth lalapit sa'yo. I believe in that. Why? Si Jesus nung nasa sabsaban, nung pinanganak na baby, ang pera nagta-travel. Mama mali. From the east. Mga kayamanan nagta-travel papunta doon sa kung nasan si Jesus. Kaya ako naniniwala ang mga anak ng Diyos na totoong naglilingkod sa Kanya. Sabi sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." God can bless you abundantly. Kung pera ang kailangan mo, pera kaya-kayang bigay ng Lord yan. Maniwala ka lang. Marami kasing tumatalikod sa Panginoon kasi hindi dumarating yung material blessing nila. Mali kasi. Mali ang tingin. Pag tumingin ka sa blessing, ang hirap habulin ng blessing. Kahit na anong bilis mo, kahit ang takbo mo, kung pinupunta mo rito blessing, mapapagod ka, wala pa yung blessing. Wala pa yung financial breakthrough mo, pagod ka na. Mali ka kasi ng hinahabol. Mali ka ng pinupuntirya. Puntiryahin mo yung nag-iisa na sentro ng lahat. Jesus is the center. And if Jesus is your center, sabi sa kanta, everything revolves around Him. Not just material wealth. Peace na andyan. Prosperity, promotion, whatever it is. Oh, hallelujah. Your hope, kailangan nasa Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga you can believe anything, everything is possible to him who believes. Ano rin kailangan natin paniwalaan? Jesus, the Son of the living God. Jesus died on the cross for our sins, for the forgiveness of our sins. Jesus rose again from the dead after 3 days. Believe that Jesus is seated right now at the right hand of the Father, and believe that He will come back again para kuhanin tayo mga nag-aantay. Ito ang kailangan matinding pinaniniwalaan natin. Ayun ba? Now, if you believe in those, if you believe sa lahat na sinabi ko, now you can believe in anything. Sabi sa John 15 verse 7, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you by my Father in heaven." Kanino raw kailangan mag-remain? Sino yung me? Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Happy birthday, Lord. Birthday po ni Jesus, Di natin birthday, Hindi, Pastor. Di naman December 25 talaga yun, Saka naman Tanggalin nyo na nga yung date na yun. At least meron tayong araw kailan natin pinagdiriwang. Tama po ba? Hallelujah. Hindi mahalaga na, hindi naman ito yung saktong At least, nagtakda ang buong mundo ng isang araw kung saan talagang lahat ng tao gugunitain na may pinanganak na tagapagtanggol, may pinanganak na tagapagligtas, may pinanganak na Diyos, na Savior. Amen po ba? Oh, hallelujah. 200 years from now, kung buhay pa tayo at di pa bumabalik si Lord, yung mga apo ko sa ingrown, kung gusto nilang ipagdiwang yung birthday ko ng December 25, okay lang din. Karapatan nila yun, pagdiwang kung kailan nila gusto. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Ang importante, nasa tayo. Pag Pasko, kailangan alam mo, hindi to tungkol sa'yo. Okay ba yun? Tungkol to kay Jesus. And the second message of Christmas, the message of fulfilled promises. Oh, I love it. I love it. Mensahe ng mga tinupad na pangako. Dito sa mundo, pag nangako, okay na yun. Diba? Nangako na nga, tutuparin pa. Especially ngayon, mag-election na naman. Saan katutak na pangako na naman tayo maririnig? Pero itong Diyos natin, hallelujah, itong message ng Christmas, ito yung naiisip natin ng Pasko, dapat maiisip natin
kung gaano katapat ang Diyos sa mga pangako niya. Hello? Oh, hallelujah. Alam niyo po ba ito The coming of Jesus. Grabe po to. Huwag kang kukurap. Doon pa lang sa pagdating ni Jesus, pagkapanganak niya, He already fulfilled 48 specifically messianic prophecies. Sa Old Testament 48 na prophecies regarding Jesus na fulfill. Sa pagdating pa lang niya. Hallelujah. Sipin mo yun, 48 agad. Tapos agad yun. Natapos ba si Lord doon? Hindi pa. Jesus Christ also fulfilled more than 324 individual prophecies related to Messiah. Kaya kung ikaw yung Israelite na alam mo yung mga pangako ng Diyos tungkol sa Messiah, tinapos ni Jesus lahat yan. Na-fulfill. Ito maganda. This is the wonder of the Bible. Naniniwala po ba kayo na ang Bible is powerful? Do you believe that the Bible is the Word of God? O hindi, Pastor, tao lang nagsulat niya. Natural tao. Sino nagsusulat yan? Ang pangit naman, kung nakakita ka ng donkey na nagsusulat, baka lalo ka di maniwala. Tama po ba? Tao talaga, pero sinabi po sa kinasihan, all scripture is God-breathed. Talagang inspired by God. Kung hindi ka pa rin naniniwala, the Bible is composed of 66 different books with different authors from different timeline na hindi magkakakilala. Buti sana ko isa lang nagsulat Pwede kang hindi maniwala Tama ko isa lang nagsulat. Hindi ka maniniwala, pwede ka, malay mo, niloloko ka lang nun. But the Bible, ang author niyan, isang katutak. Different people from different generation. Lahat po magkakaugnay. Yung mga promises, mga prophecies. Tingin nyo ba nag-usap-usap yung mga yun? Diyos po talaga nangako doon. And the coming of Jesus Christ fulfilled those promises. Kung hindi ka na-excite dyan, sana dito ma-excite ka na. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth. Hallelujah. In the Bible, there are more than 8,000 promises of God that we can claim dito sa buhay natin, dito sa lupa. In every area of your life, of our life, meron pong equivalent na promise si God dyan. 8,000 marami. Ano sabi diyan sa Isaiah 55:11? So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire. Mangyayari yung pinangahawakan mo and achieve the purpose for which I sent it. Hallelujah. Noong unang panahon, nung wala pa si Jesus, lahat ng mga promises ng God sa Bible, window shopping lang. Alam mo yun? Hindi mo makiklaim. Kasi yung makakaklaim lang ng mga promises of God is yung perfect. Perfect. Sabi sa Deuteronomy 28, if you carefully obey all my commands, pwede mong i-claim yung mga promise. Question, meron pa ba nakakompleto ng all? Of course, wala. But Jesus Christ, sabi niya, naparito ako hindi para i-abolish ang law and prophets, but to fulfill them. Jesus Christ fulfilled all. Now, if you have Jesus, now you can claim all the promises of God. Ang tanong, gawa-gawa ko lang ba yon? Nasa Bible po yon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, through Jesus Christ, no matter how many promises God ay meron, they are all yes in Christ. And in Him, we can say, Amen. Kaya nga kung ikaw matalinong tao, kung ikaw matalinong Kristiyano, dapat inaaral po natin yung mga salita at pangako ng Diyos. Why? Because those promises of God, they are now available for you. They are now available na angkinin mo, i-claim mo. So ano na lang ang nagpipigil sa atin para hindi ma-fulfill yung mga pangako ng Diyos sa atin? Ano? Unang-una, ignorance. Sabi, my people are destroyed for lack of knowledge. Hirap na hirap ka sa buhay mo. Hirap na hirap ka sa pera. You're struggling every day. Eh kung alam mo lang na mayroong pangako ang Diyos,
Ang dami niyang pangako tungkol dyan. Bigyan ko kayo 3. Sabi sa Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi sa Philippians 4:19, sabi niya, and my God will supply all according to His riches and glory. Matthew 6:33, napakarami. Kung alam mo lang, tama po ba? Tama yung sabi ni Pastor Nicky. Alam mo kung may problema? May problema ka sa pananampalataya. Why? Papaniwalaan mo na lang eh. Papanampalatayaan mo na lang eh. Tatayuan mo na lang eh. Ano yung kanta natin kanina? And I stand with arms high. Tama ba? Ang ganda ng revelation nila doon, kaya nagtataas ng kamay. I love it. Ito rin revelation nila doon sa Taiwan. Kaya pala sila nagtataas ng kamay. Kung di pa kayo nagtataas ng kamay pag-worship, kaya ka nagtataas ng kamay, ibig sabihin you're surrendering everything kay Lord. Sinosurrender mo sa Kanyang lahat-lahat at kung ano man yung kalooban niya mangyari sa buhay mo. Ay, hallelujah. So when you read those words, raise your hand. Kaya pala taas sila na taas ng kamay, no? I claim it, Lord, in Jesus' name, that your promises will happen in my life. I will claim everything. Kaya I want to encourage you all. Aral ng salita ng Diyos. Tuklasin pa yung mga pangako ng God. Amen ba? Kung anong area ng buhay mo nag-i-struggle ka, for sure, meron pong word tungkol dyan. Tuklasin mo lang, angkinin mo lang. They're all yes in Christ. Ito pa isa, kung meron ka naman pinanghahawakan na feeling mo ang tagal-tagal na, relax, relax kapatid. Sabi po sa Habakuk 2:3, isulat mo muna ito. O, ito pala dapat gawin pag matagal. Isulat mo muna. Oy, isulat mo muna. Isulat mo muna ito. Dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Question, pag hindi pa dumating yung takdang panahon, hindi po ba darating? Sabi, hindi pa. Pag may hindi pa, ibig sabihin, darating din. Hindi pa darating, hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit, hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Hallelujah! Meron po ba akong kasama rito na may pinangahawakang promise ni Lord sa buhay niya? May pinangahawakang word si God sa kanya one day habang nag-worship siya, may sinabi si Lord sa kanya, nang makakatapos ka na pag-aaral, gagaling, maliligtas din yung mga kakamag-anak mo. Hallelujah. Amen po ba? Ang pangit mong Kristiyano kapag yung nandito ka tapos wala kang pinangahawakang promise ni Lord. Totoo. Wala kang kwentang Kristiyano kasi pag ganon, isang problema lang, wala ka na naman. Pero pag may pinangahawakan kang promise ng Lord, oh, hallelujah. Kahit isa lang, ito yung pinag-uusapan namin dati ng mga bata pa kaming Kristiyano, no? Kahit isang promise lang ng God, pinangahawakan mo, hindi ka susuko. Kahit magtagal ng kaunti, gano'n ro karaming tagal? Kaunti. Magtatagal pero konti lang. Hintayin mo lang. Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Aldab nga, inantay mo yung tamang panahon. May takdang panahon din dyan sa pinangahawakan mo, kapatid. May takdang panahon dyan. Antayin mo lang. Can you imagine the Israelites? They waited 400 years. Simula nung last na verse sa Malakay. Pero dumating. Amen ba? And last, and I will close, the message of love. Church, every Christmas, please, let's reminisce kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nang dahil sa pag-ibig. Totoo, wala po lahat ito kundi lang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Why? God is God. God is powerful. God can easily push the reset button. Tama? Wag na, mga walang kwenta yung mga taong yan. Kakalimutan din ako isang araw niyan. No? Reset, hindi pero mahal tayo ng God eh. John 3:16, for God so loved the world. Oh, hindi pastor, alam ko na yung verse na yan.
Remind mo sa sarili mo, no? Sabi mo nga ngayon, mahal ako ng Diyos. 3 times. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen. Masarap din kasi minsan nire-remind sa sarili mo yan na mahal ka ng Diyos, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish. God does not want us to perish. This is the essence of Christmas. Na maisama tayo sa buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos. So whether makatanggap ka ng regalong maganda o hindi, whether may 13-month pay ka o wala, pero meron sana. Whether kung ano mang mangyari sa buhay mo ngayon na hindi mo nakakuha kasi Pasko, walang family reunion, whatever, alalahanin mo, Lord, thank you. Really, really thank you, God. Kung walang Pasko, lahat kami, diretso impyerno. Can you imagine that? Para tayong sinusuka papunta ng impyerno, dire-diretso. Pinanganak ka para magpuntang impyerno. Can you imagine that? But thank you, Lord, because of Jesus, because of Christmas. Hindi na po sa impyerno punta natin, sa langit na. So in conclusion, God, having all the privileges, did not avail of it. Rather, in love towards us, He sacrificially gave His dearly beloved Son to rescue us from sure punishment, securing us a place in heaven with life everlasting. Thank you, Lord. Hindi niya nanisip yung sarili niya. Sacrificially, para lang makuha tayo. Masama tayo sa buhay na walang hanggan. Tapos tayo parang gustong-gusto nating bumitaw. Not only is Christmas the celebration of the birth of our Savior, but it should also be a reminder of the depth of our separation from God due to our sin. No, kailangan maisip din natin yun. Maisip mo yung negative. Maisip mo yung bad news. Kung gaano kalala, kung gaano tayo kalayo sa Diyos. Kung gaano tayo kalayo sa Diyos. And because of Christmas, nagkaroon tayo ng tulay pabalik sa Diyos. Amen? He is the way. Jesus is the way. Ito po yun. Without Jesus, napakalayo natin sa Diyos. So Christmas is about the hope given to us by Jesus through freedom from our sin and pardon from our well-deserved condemnation. Question, deserve ba natin yung condemnation? Yes! Deserve natin yun. Tayo, dapat yun. Pero thank you, Lord, nagkaroon ng beautiful exchange. The punishment that was meant for us fell on Him, so that the righteousness that was meant for Him fell on us. 2 Corinthians 5:21, divine exchange. Hallelujah. And last, this Christmas season, church, ito lang paalala ko sa inyo lahat. Don't focus in the gifts that you will be giving or receiving. Rather, focus on giving thanks to God our Father and appreciating the greatest gift that we have ever received. Hello? This is the greatest gift that we have ever received. Ano raw yun? The eternal life through our Lord Jesus Christ our Lord. Palakpakan po natin sa Lord. Merry Christmas po.